Isang malakas na kalabog ang gumulat sa crew habang biglang kumabig pakanan ang Platino. Dahil sa lakas ng puwersa, nabitawan ang preventer sa boom, kaya malakas itong bumangga sa likod ng bangka. Tinamaan ang crew at agad siyang namatay sa deck. Ang Platino ay isang sloop na dinisenyo ni Ron Holland na may 2 jib sa harap ng palo at pangunahing layag sa itaas ng boom. Ang Platino, 20 metrong sailing yacht ay ginawa ng Yachting Developments noong 1977 hanggang 78 bilang recreational yacht. Dating tinawag na Picasso at nakaangkla sa Sydney Marina hanggang 2014 ibinenta ito sa mga bagong may-ari na McHugh mula New Zealand. Habang pinag-uusapan pa ang bentahan, nasira ito dahil sa sunog na nangyari sa isa pang bangka sa loob ng bakuran. Kaya naman naibenta ito sa mas mababang halaga pagkatapos ng bentahan. Dinala ito sa bagong home port sa Gulf Harbor, Auckland, sumailalim sa malawakang pagkukumpuni at pinalitan ng pangalan na Platino. Saklaw ng pagkukumpuni ang katawan ng bangka, makina ng layag, sistema ng nabigasyon at komunikasyon at kagamitang pangkaligtasan. Kasama sa trabaho ang pag-relaminate ng fiberglass at pagpapalit ng deck gamit ang mute wood, kaya mukhang bago ang bangka. Inayos ang loob, may 3 kabina para sa 6 at kusina. Pinalitan ang lahat ng layag, naglagay ng bagong roller furling para sa head sails, at nagdagdag ng hydraulic furling motor sa boom ng mainsail. Ang mga furler ay nagro-rolyo ng mga layag sa tamang posisyon at maaaring gamitin ng isang tao mula sa cockpit, kaya madali at ligtas na itaas, itago o i-reef ang mga layag. Kapag lumalakas ang panahon, nire-reef ng mga mandaragat ang layag sa pamamagitan ng bahagyang pagbaba nito kapag lumalakas ang hangin para mas kaunting bahagi ng layag ang nakalantad sa hangin. Naglagay ng bagong winch sa cockpit para ayusin ang mga layag, lalo na ang main sheet na nakakabit sa dulo ng boom. Ang mainsail na dating nakakabit sa arko ay inalis doon at ngayon ay nasa combing o nakataas na hangganan na. May preventer pennant na nakakabit sa boom malapit sa cockpit. Ang preventer o jibe preventer ay ginagamit para pigilan ang biglaang paglipat ng boom sa kabilang panig ng bangka. Ang jibe ay ang paglipat ng layag sa kabilang gilid ng bangka kapag nagpalit ito ng direksyon at nasa likod ang hangin. Ang preventer pennant na kanilang ikinabit ay isang maikling lubid na ang isang dulo ay nakakabit sa dulo ng boom at ang kabilang dulo ay nakakabit sa isang punto na mas malapit sa palo. Dahil dito, madaling nakakabit ng preventer ang crew gamit ang mas mahabang lubid nang hindi inaabot ang dulo ng boom. Karaniwan, ang preventer line ay iniikot sa isang block papunta sa unahan ng bangka at ibinabalik papunta sa winch sa cockpit. Pinalitan lahat ng makina, generator, electronics, navigation at communication systems ni Platino ng mga bagong modelo. Isang bagong autopilot system ang ikinabit. Ang self-steering gear ay kayang magpanatili ng direksyon nang hindi kinakailangan ng pakikialam ng crew. Ang autopilot ay isang computer-controlled na sistema. Itatype ng crew ang kurso at gagamitin ng computer ang magnetic compass, gyro compass, direksyon ng hangin at global positioning system bilang reference sa pagpapatakbo. Ang autopilot ang kumokontrol sa hydraulic rudder para itimon ang direksyon. Ang Platino ay may higit pang safety features kaysa sa required ng certification. May life jacket na may harness para sa bawat isa, pati pambata na nasa ilalim ng hagdan ng companionway mula cockpit papuntang saloon. May global positioning system locator beacon ang bawat life jacket ng matatanda para madaling mahanap kung mahulog sila sa dagat. Ang Platino ay may recovery module, rescue sling, chart plotter na may man overboard global positioning system at 2 emergency position indicating radio beacon EPRB. At may dalang inflatable life raft para sa 8 tao na nakalagay sa mid-deck sa likod lang ng palo. Muling inilunsad ito noong Abril 2015 ngunit nagpatuloy ang pagkukumpuni hanggang Disyembre. Umabot ng halos $2.5 milyong ng United States ang kabuuang gastos sa pagkukumpuni at pagbili. Si Platino ay nagtipon ng 5 bihasang miyembro ng tripulante, sapat para sa isang paglalakbay sa laot. Ang yate ay pagmamay-ari ni Brent at ng kanyang asawang si Victoria McHugh. Si Victoria o Tori ang kapitan nila. May mga formal na kwalifikasyon si Tori gaya ng Master at Coastal Yacht Master Certificates at natapos niya ang kurso sa Ocean Navigation, Marine Radio at Radar Operator.
Bilang paghahanda sa offshore adventure ng Platino, tinapos niya ang sea survival at marine first aid courses. Si Tori ay may 30 taong karanasan sa paglalayag at 8 taon na muhay sa yate na bumiyahe ng 60,000 hanggang 70,000 nautical miles sa buong mundo. Walang formal na pagsasanay sa paglalayag si Brent O'Hary, pero bihasa siyang marine electrician. Mahigit 45 taon na siyang naglalayag, kabilang ang pagiging crew at paghahatid ng mga yate tuwing karera. Ang 3 pang crew ay kaibigan o kakilala nila. Si Ross McKee, kaibigan ng mag-asawa, ay nagsimula ring mag-rowing tulad ni Harry. Wala siyang formal na kwalifikasyon sa paglalayag, pero nagkaroon siya ng sariling bangka at naging crew sa mga yate hanggang 30 metro. Crew din siya sa karera at delivery na paglalayag. Inaanyayahan din ng mag-asawa si Nick Saul, may-ari ng Bryn Wilson Boat Builders, at nag-ayos ng Platino matapos masunog na sumama sa paglalayag. Si Nick ay bihasang tagagawa ng bangka na nakagawa, nakipagkarera, at naglayag bilang skipper, kapitan, navigator at crew sa iba't ibang bangka at may boatmaster certificate. Malaki ang partisipasyon niya sa yacht racing circuit ng New Zealand, lokal at pambansa. Ang huling crew member, si Steve Forno, ay kaibigan din ng mag-asawa. Nagsimulang maglayag si Steve noong bata pa siya at nagkaroon ng sarili niyang mga bangka at nagkaroon ng karanasan bilang crew sa mga yate para sa paghahatid sa iba't ibang international na daungan. Lumahok siya sa Auckland Club Racing Circuit at mga prestihiyosong karera ng yate gaya ng Coastal Classic Sydney to Hobart at Kenwood Cup. Nakuha niya ang Boatmaster Certificate noong Disyembre 2015 matapos ang pagkukumpuni. Unang naglayag ang Platino noon. Naglayag si Mac Hughes gamit ang Platino papunta sa Bay of Islands at nanirahan sa loob ng 3 buwan sa barko noong tag-init ng 2000 at 15,2016. Sa Southern Hemisphere, kulang ang hangin kaya pinaandar nila ang makina ng Platino mula Gulf Harbor papuntang Bay of Islands. Isang beses lang naglayag ang pamilya Mac Hughes sa Bay of Islands nang lumakas ang hangin ng 8 oras. Sa napakahinang hangin, pinalayag nila ang Platino pabalik sa Gulf Harbor sa pagtatapos ng kanilang biyahe. Nakalayag sila ng kabuuang 24 na oras sa loob ng 3 buwang biyahe. Dahil sa sobrang hina ng hangin, karamihan ng kanilang biyahe ay ginamitan nila ng motor habang naglalayag. Karaniwan, ang autopilot ang nagpapatakbo ng timon, ngunit paminsan-minsan ay sina Mac Hughes at ilang bisita rin ang humahawak nito. Pag-uwi, binalikan ni Platino ang mga gumagawa ng bangka, bit-bit ang listahan ng kailangang ayusin. Karamihan dito ay sakop ng warranty, gaya ng mga problemang madaling makita at ayusin sa tubo. Walang problemang may kinalaman sa kaligtasan at maayos ang makina, kaya nilaktawan nila ang maintenance check ng hindi namamalayan. Ang hydraulic fluid para sa autopilot rudder drive unit ay bumaba na sa normal na antas dahil sa tagas sa sistema. Plano ng mga Mac Hughes na layagan ang Platino sa cruising division ng Auckland to Fiji race 1,110 at 10 nautical miles sa laot simula ika-4 ng Hunyo 2016. Sumailalim ang Platino sa safety inspection na requirement para sa mga pleasure vessel na aalis ng New Zealand waters noong Mayo 11, 2016. Ang yate ay certified sa Category 1 standards ng Yachting New Zealand. Kilala ng Yachting New Zealand Inspector si Platino dahil sa paglahok niya sa mga refit nito. Iminumungkahi niya kina Mac Hughes na maglagay ng bilge pumps at karagdagang safety lanyards para sa mga harness sa barko. Ang yate at mga kagamitan nito ay pumapasa at lumalampas pa sa mga kinakailangan at ang crew ay kwalipikado para sa paglalakbay. Bago umalis papuntang Fiji, nagtipon sina Mac Hughes, Steve Forno, Nick Saul at Ross McKee para sa practice na paglalayag sa Platino. Hindi pa naglayag ng sabay ang crew kaya pagkakataon ito para magkilala at matutunan ang pagpapatakbo ng yate. Inaral ni Mac Hughes ang hydraulic roller furlers, winch, traveler sa main sheet at autopilot system. Nagpa-practice ang crew sa pag-set at adjust ng twin head sails at mainsail habang tinatalakay ang operasyon ng yate. 3 o 4 na oras silang naglalayag sa mahihinang hangin mula Gulf Harbor papuntang isla ng Rangitoto. Hindi nila inihanda o pinag-usapan ang preventer, pati mga safety equipment at emergency procedures ay hindi rin tinalakay o sinanay. Para lang maging pamilyar sila sa yate at magkakilala bilang mga mandaragat. Umatras ang mga Mac Hughes sa karera bago ika-4 ng Hunyo
dahil nahuli ang pagkumpuni ng yate at may negosyo silang aasikasuhin. Nais pa rin ng koponan na ituloy ang pakikipagsapalaran pero sa ibang araw. Muling itinakda ang pag-alis nila papuntang Fiji sa Hunyo 11 na tamang panahon para sa biyahe. Noong Hunyo 11, 11:00 AM nilinis ng New Zealand Customs ang Platino sa Marsden Wharf, Auckland. Dahil mahina ang hangin, pinaandar ng mga makyu ang makina at naglayag buong araw ayon sa compass, gamit ang autopilot at crewkeeper. 4 na tripulante ang nagkasundo sa watch rotation. 2 oras duty, 6 na oras pahinga. Sa duty, itinatala nila ang lokasyon at progreso sa logbook at mapa. Wala si Tori McHugh sa duty list. Hindi siya direktang nagbabantay sa pagpapatakbo ng yate kahit siya ang kapitan, ngunit siya ang responsable sa nabigasyon at pagluluto. 12 ng Hunyo maagang umaga, banayad ang hangin mula timog kanluran ngunit di sapat sa paglalayag kaya pinaandar ng crew ang makina buong araw. Habang lumalakas ang hangin, inaayos nila ang layag ayon sa taya ng panahon. Inaasahan ng crew na lalakas ang hangin mamayang gabi kaya bahagya nilang tiniklop ang mainsail at jib pagsapit ng dilim. Ang Platino ay naglalayag sa Broadreach. Ibig sabihin ang hangin ay nanggagaling mula sa likod at kaliwa ng yate habang nasa port tack. Ang Broadreach ay paglalayag kung saan todo ang usli ng boom para masalo ang hangin. Ang main sheet na nag-uugnay sa traveler at boom ay nakausli at halos walang tension. Hahawakan ng hangin ang layag pero kung magbago ang direksyon at tamaan ito mula sa kabila, maaaring kulangin ng oras ang crew na higpitan ang main sheet at pigilan ang 8.6 metrong boom na 600 at 78 kilo na bumangga mula isang gilid ng yate sa kabila. Para di umasa sa tsamba, nag-set up ang crew ng preventer para hawakan ang boom sa starboard o kanang bahagi ng yate. Ito ang unang pagkakataon na ang crew, pati na rin ang mga makyu, ay nag-set up ng preventer ng Platino. Inaalis nila ang preventer pennant at ipinapadaan ito sa snatch block na nakakabit sa pad eye sa starboard tow rail sa gitna ng yate. Itinali nila ang pennant sa ekstrang lubid gamit ang bowline nut para pahabain ang preventer. Maaaring magpababa ng lakas ng lubid ang buhol ng hanggang 70%. Ang lubid ay ibinabalik sa cockpit at hinihigpitan gamit ang winch. Nagkasundo ang crew sa deck sa preventer setup na ang lubid ay bumabalik sa cockpit mula gitna ng bangka. Kadalasan, pinapahaba ng mga mandaragat ang preventer line mula unahan ng bangka pabalik sa cockpit winch. Mas malakas kapag mas malapad ang anggulo sa pagitan ng preventer at boom. Lumakas ang hangin kaya pinatay ng crew ang motor at nag-autopilot ang yate. Nagbabantay ang crew at inaayos ang kurso ayon sa kompas para manatili ang hangin sa tamang posisyon sa bangka. Kung lilipat ang hangin mula kaliwa papuntang kanan, kailangan nilang baguhin ang plano ng layag na ayaw pa nilang gawin ngayon. Lumalakas ang hangin at alon sa gabi, pero maganda ang takbo ni Platino kaya komportable ang crew. Nasisiyahan silang maglayag sa gabi at panoorin ang pagsikat ng araw sa dagat tuwing umaga ng Hunyo 13. Si Platino ay 305 nautical miles hilaga-hilagang silangan ng Cape Ranger, sa pinakahilagang bahagi ng New Zealand. Ang hangin ay umiihip ng 30-25 knots mula sa timog na may bugso hanggang 48 knots. Naitatala ito sa kanilang mga instrumento habang naglalayag pababa ng hangin. Ang malakas na hangin ay nagdulot ng 2 metrong alon mula sa timog. Mayroon ding 3 metrong alon na nagmumula sa hilagang direksyon. Nagsasalubong ang alon at pagtaas ng tubig mula sa magkaibang direksyon, nagdudulot ng magaspang na kondisyon sa dagat. Pero hindi ito alintana ng mga tripulante, napawang mga bihasang mandaragat, habang nag-e-enjoy sila ng kanilang almusal sa cockpit. Sa pagitan ng 30 at 10:30, nire-review nila kung paano ang naging takbo ng kanilang pagbabantay noong nakaraang gabi at pinag-uusapan ang kanilang plano para sa araw na iyon. Pinag-uusapan nila ang pagbabago ng direksyon ng kanilang kurso noong gabi. Mula hilaga, naging hilagang kanluran ito para manatiling ligtas sa hangin. Ang hangin ay umiihip mula sa timog kanluran at ngayon ay nagmumula na sa timog. Ang bagong direksyong ito ay dinadala sila papunta sa New Caledonia imbes na sa Fiji. Nagplano ang crew para bumalik sa tamang direksyon. Mamaya, inaasahang magbabago ang hangin mula timog silangan. Plano ng crew na maghintay hanggang magbago ang direksyon ng hangin at pagkatapos ay babaguhin ang direksyon ng bangka papunta sa starboard tack.
Ibig sabihin, mula kanan ng yate ang hangin at dadalhin sila pabalik sa direksyong Fiji. Naglalayag si Fatino na halos kasunod ang hangin. Para magbago ng direksyon, may dalawang opsyon sila. Tawirin ang hangin para magbago ito mula kaliwa papuntang kanan ng yate. Kapag ginawa nila iyon, kailangang ilipat ang plano ng layag mula sa kanan ng yate papunta sa kaliwa. Pwede nilang i-jibe ang yate. Ibig sabihin ay panatilihin ang hangin sa kanilang likuran at lumiko sa direksyon ng hangin. O kaya naman ay mag-tack sila sa hangin. Sa pag-ikot ng yate at pagtutok nito sa direksyon ng hangin, dapat maingat na kontrolin ang jibe lalo na kapag malakas ang hangin sa pamamagitan ng paghigpit ng main sheet, ang lubid na nag-uugnay sa traveler at boom. Kapag nawala ang kontrol sa layag at mahuli ng malakas na hangin, maaaring bumagsak ito sa bangka, masira ang tali o tamaan ang tripulante. Nagpasya ang tripulante na mag-tack, isang konserbatibo at mas ligtas na opsyon. Sa lakas ng hangin na 30-35 knots, tinatanggal ng pag-tack ng yate ang presyon sa layag at pinapadali para sa tripulante ang pagkontrol ng boom habang lumilipat ito sa kabilang panig. Pareho ang direksyon ng hangin sa ulat ng panahon, pero mas mabilis ito kaysa inaasahan. Pagkatapos mag-almusal, bumaba sina Harry Ross at Steve sa ilalim ng deck, habang naiwan sina Tori McHugh, ang skipper at may-ari, at Nick Saul, ang tagagawa ng bangka, sa cockpit. Nawala ng hydraulic fluid ang hydraulic rudder drive unit bandang alas 11 ng umaga. Bago magpalit ng direksyon, narinig ng crew ang malakas na kalabog at naramdaman ang matinding uga habang biglang lumiko ang platino pakanan. Akala ni Tori na may rogue wave na tumama sa bangka pero walang alon. Bumaba ang pressure ng hydraulic rudder drive kaya nawala ng kontrol ang crew sa yate. Ang biglaang pagbabago ng direksyon ay nangangahulugan na tumawid ang yate sa hangin sa isang jibe. Nasa kabilang panig na ngayon ng mainsail ang hangin, tinutulak ang mainsail papunta sa likod ng bangka. Ang preventer line lang ang pumipigil sa mainsail na bumagsak sa deck, kaya ito ngayon ay nasa matinding pressure dahil sa hangin. Ang bowline nut sa extension line ng preventer pennant ang pinakamahina at bumigay. At habang napuputol ang linya, biglang umuugoy ang boom ng marahas. Hinahatak palabas ang preventer pennant sa snatch block. Dahil sumabit ang sirang bowline nut sa snatch block, napunta ang puwersa ng boom sa block. Hindi kinaya ng pad-eye sa tow rail ang tensyon ng snatch block at naputol ito. Sumablay ang preventer kaya mapanganib na gumalaw ang boom sa likod ng bangka at lumabas sa kaliwa. Dahil walang timon, di na makontrol ang yate. Habang nag-iiba ng direksyon, bumabalik ang boom sa kanan. Main sheet lang ang lubid na nakakabit sa traveler assembly na humahawak dito. Nabali ang traveler assembly habang umiindayog ang boom, kaya malaya itong gumagalaw at bumabangga sa mga rigging sa magkabilang gilid ng bangka. Ang timon ay nasa likod ng cockpit sa yate. Para makarating sa timon mula sa cockpit, kailangang tawirin ni Nick ang boom na may snatch block sa preventer pennant at traveler car ng main sheet. Umiindayog ng malakas na parang wrecking ball. Habang papalapit si Nick sa cockpit, tinamaan siya ng boom at mga gamit sa ulo, kaya nahulog siya sa port side deck at agad namatay. Narinig ng tatlong tripulante sa ilalim si Tori na humihingi ng tulong at agad umakyat sa deck. Si Steve ang unang lumabas. Nakita niya ang umiikot na boom at sumigaw kay Tori na yumuko. Habang yumuyuko si Tori sa deck, may napansin siyang nahulog sa port side. Nakita niya si Steve sa tubig, malayo sa yate, taas ang mga braso. Patuloy na umaandar ang yate nang walang kontrol at papalayo kay Steve. Habang sina Harry at Ross ay nagsusumikap makarating sa timon. Sa likod ng yate, yumuko sila para makaiwas sa umiindayog na boom at nagkakagulong kagamitan. Nauna si Harry sa manibela at sinubukang imaniobra ang yate. Habang si Ross naman ay tinitiyak na walang lubid sa tubig na maaaring kumapit sa propeller. Ibinaling ni Harry ang yate sa hangin para mapulupot ang layag at mahanap si Steve na nahulog. Nalock ng hydraulics ang timon sa kanan, kaya hirap paikutin ni Harry ang manibela at kontrolin ang yate. Sabay na hinawakan ni Harry at Ross ang unahan ng yate para maipulupot ang pangunahing layag. Patuloy na umiindayog ang boom sa likod ng yate habang ito'y umaalon sa magaspang na dagat. Nakabitin ang pangunahing lubid sa dulo ng boom at pumapalo ang sirang traveler car na parang wrecking ball. Tumama ito sa helm console at binasag ang mga kontrol na nagpipigil sa layag.
Ang siraang helm console ay humahadlang sa manibela, kaya mas mahirap itong paikutin. Tinulak ni Ross ang console palayo sa manibela gamit ang paa. Sa kanya ito tinali. Muling gumalaw ang boom at wrecking ball, binasag ang matigas na takip ng cockpit na napasabit sa webbing strap. Pinutol ito ni Ross kaya nahulog ang takip sa dagat at nilinis ang daraanan. Tinamaan ng boom at gamit nito ang mesa sa cockpit. Napunit mula sa deck at itinapon. Sumunod, ang hull ang nasira. May isang spokes na nabiyak at nadurog, kaya mas mahirap pa ikutin ang manibela. Tinamaan ng wrecking ball ang guide rails sa likod ng yate at bumagsak ang mga ito habang hirap kontrolin si Platino ng mga lalaki. Na-distract sa umiindayog na boom kaya paikot-ikot ang yate at 2 beses na daanan si Steve habang nilalabanan ang pagkalunod. Nakikita ng tripulante si Steve sa barko pero hindi sila makatulong. Wala silang napag-usapang gamit pangkaligtasan o safety drill. Malapit ang Global Positioning System Recovery Module na pwedeng ihagis sa nahulog sa dagat, pati rescue sling na nakakabit sa bangka. Sina Harry at Ross ay nasa tabi ng timon. Abala sila sa pagkontrol ng bangka at pag-iwas sa boom na parang wrecking ball, kaya di nila nagagamit ng tama ang mga gamit pangkaligtasan. Sa mismong sandali na nakita nila si Steve, bumaba si Tori sa ilalim ng deck para magtaas ng alarma at humingi ng tulong. Ina-activate niya ang man overboard function sa chart plotter. Ang man overboard button ay tumpak na magmamarka at magre-record ng lokasyon ng yate sa mismong sandali na pinindot ang button. Ipapakita nito ang distansya at direksyon ng yate at ang oras na lumipas mula nang ito ay na-activate. Nakadepende ang katumpakan sa bilis ng pag-activate ng man overboard function at sa takbo ng sasakyang pandagat. Dahil sa taranta, nakalimutan niyang pindutin at hawakan ng 3 segundo ang man overboard button at di rin niya nasiguradong activated ito. Hindi nila ito napagpraktisan sa bagong sasakyang pandagat. Paulit-ulit tumawag ng tulong si Tori sa radyo ng yate, ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang i-activate ang isa sa mga emergency position indicating radio beacons o EPIRB ng yate pero hindi niya ito mapagana. Kung mapapagana niya ito, magpapadala ito ng distress signal at coordinates sa mga emergency services. Pumasok si Ross sa kabina at sinubukang tulungan siya. Hindi niya mapagana ang EPIRB na iba sa dati niyang gamit. Iniwan ni Tori ito kay Ross at kinuha ang satellite phone. Tinawagan niya ang 2 kapatid na lalaki ng 11 limang pero walang sumagot. Sinilip niya ang contacts niya. Nangunguna sa listahan ang naval architect na tumulong sa disenyo. Habang nire-refit si Platino ng 11-12 na laman ng naval architect ang kanyang sitwasyon matapos sagutin ang telepono. Sinunod ni Ross ang tagubilin sa emergency beacon at nagawa niyang paganahin ang isang aparato matapos ang ilang minuto. Sa 11-15 ilang minuto, matapos mahulog si Steve sa dagat, natanggap ng emergency services ang signal ng emerhensya sa 11:24. Nakipag-ugnayan ang naval architect sa Rescue Coordination Center, New Zealand para kay Platino. Ipinabatid ng Rescue Center sa Royal New Zealand Air Force na nagpadala ng Orion plane para hanapin ang Platino. Sa 12:54 minuto, matapos matanggap ng Rescue Center ang distress call, dumating ang Orion sa aksidente ng Platino. Nakipag-ugnayan ang eroplano sa Platino para sa coordinates mula sa man overboard function sa chart plotter pero hindi ito na-activate. Ibinigay niya ang posisyon mula sa alaala. Sinimulan ng crew ng Orion ang paglipad gamit ang wagon wheel search pattern na may 5 nautical mile radius. Ngunit hindi nila makita si Steve. Walang kontrol na umiindayog ang boom at tumama sa mga shroud kaya nanginig ang bangka. Noong 20:00, naputol ang backstay na nagse-secure sa palo, kaya bumagsak ang palo sa kaliwang bahagi ng bangka. Sa unang pagkakataon sa 9 oras, hindi na kailangang yumuko sina Harry at Ross kapag umiindayog ang boom sa kanilang ulo. Kaya bumaba sila sa ilalim ng deck para magpahinga at mag-isip kung ano ang susunod nilang gagawin. Habang nasa ilalim ng deck, naririnig nila ang mga lubid na kumakatok at kumakaskas sa bangka habang hinihila ang palo. Kailangan nila itong putulin bago mabutas ang bangka at lumubog ang yate. Nagpasya silang ihanda muna ang life raft para masiguradong may paraan silang makatakas kung sakaling hindi nila maputol ang palo. Ang life raft para sa 8 tao ay 46 kilo at nasa ibabaw ng kabina. Sa likod ng palo, dahan-dahang ibinaba ni Ross ang life raft sa deck at tinali ito sa cockpit. Sina Harry at Ross
ay nag-harness at lumapit sa palo, nakabitin sa gilid. Habang nagtatrabaho sa dilim, hawak ni Ross ang flashlight at si Harry ay gumagamit ng cordless angle grinder para putulin ang stainless steel na kawad na nagdudugtong sa palo ng bangka. Dahil nasa tensyon ang mga kawad, nag-iingat sila upang hindi tamaan kung biglang pumitik ang mga ito. Habang pinuputol, dahan-dahang pinalalaya ng mga lalaki ang palo. Bumagsak ito sa gilid ng yate, ngunit dahil nakakabit pa rin ang kawad sa unahan, hindi lumubog ang palo at nagsilbing angkla ng yate. Hindi na kumikiskis sa yate, kaya nagpasya ang dalawang lalaki na hayaan ito. Bumalik sila sa cockpit at timon. Mahigpit nilang iniikot ang manibela pakaliwa. Matapos ang mahirap at traumatic na araw, sina Harry, Tori at Ross ay nakatulog sa sala dahil sa pagod. Sa kalagitnaan ng gabi, nawalan ng kontrol sa timon ang yate at pinasok ito ng tubig. Kinabukasan, Hunyo 14 nagising ang tripulante sa lumulubog na bangka. Humingi sila ng tulong at naghanda ng lisanin ang Platino. 3:00 ng hapon, ang container ship na Southern Lily ay tumugon sa distress call ng Platino sa gitna ng malalakas at 3 metrong alon. Inihagis ng tripulante ng Southern Lily ang lubid sa Platino at inilapit ang yate sa container ship. Tumama at tumalbog ang Platino sa container ship kaya mas napinsala ang yate. Inihagis ng tripulante ng Southern Lily ang lubid, kumapit sina Tori, Harry at Ross at hinila sila papunta sa barko. Naiwan si Nick sa yate. Iniwan nila ang Platino na may naka-activate na emergency beacon para madaling mahanap. Tumuloy naman ang Southern Lily sa ruta papuntang Auckland. Noong Miyerkules, Hunyo 15, opisyal nang itinigil ng Air Force ang paghahanap sa nawawalang tripulante at hindi natagpuan si Steve. Ilang araw matapos, natagpuan ng autoridad ang Platino at hinila ito ng Tug Maritime papuntang Whangarei, New Zealand. Nag-imbestiga ang New Zealand sa insidente ng Platino. Lumabas sa investigasyon na hindi pamilyar ang tripulante sa gamit ng yate at walang ginawang pagsasanay sa barko. Hindi nila nagamit ng maayos ang lahat ng kagamitan. Inirekomenda ng Yachting New Zealand na gumawa ang mga may-ari at kapitan ng isang nakasulat na plano ng aksyon para sa paghaharap sa mga emerhensya at tiyaking bihasa ang mga tripulante sa paglalagay at paggamit ng lahat ng mahahalagang kagamitan sa kaligtasan at komunikasyon para sa emerhensya. Dapat magsagawa ang mga tripulante ng mga emergency drill upang magsanay sa paggamit ng mga kagamitan sa kaligtasan at komunikasyon para sa emerhensya o kahit papaano ay talakayin ito ng detalyado. Sa huli, kapitan ang responsable sa ligtas na pagpapatakbo ng yate at proteksyon ng tripulante. Ang pagkakaintindi ko sa ulat ay ang kapitan ng Platino ay sa pangalan lang dahil sa mga kwalifikasyon at karanasan na taglay ni Tori. Mukhang komite ang gumagawa ng mga desisyon, hindi ang kapitan. Ang pagdedesisyon kung paano ikabit ang preventer ay ginawa ng crew na walang karanasan sa bangkang ito. Hindi ibig sabihin na gawa na ito ng kapitan. Nang tanungin siya, hindi niya alam paano ito ikinabit ng crew.